Kakaloka. Alam mo nakuha ko rito, life and death. Yan 'no, kakaloka. Anong life and death yun, Miss yan? Parang nakakatakot naman yun kung titingnan mo yung isang meaning na alam ng marami, pero dito hindi, eh. It looks like someone here feels like na nasa gitna siya ng life and death situation 'no, but the energy that I'm sensing, like, the energy that I'm vibing inside this room is somewhat parang alam mo yung ang jolly lang ng energy, ang fresh, feels like positive. But someone here feels like life and death situation ito. Ano kaya yun? Yan. So may na-realize daw itong tao na to because I just saw the hermit energy, no? May na-realize itong person na to, no? Kaya nakikita ko siya rito na posibleng meron siya ritong naiisipang gawin or isagawa, pero he or she feels like that this is a life and death situation. Oh. Pero alam niyo yung feeling, gusto kong tumawa. You know? So, hindi ko pa tumatawa nun, Miss Yan, no? Parang gusto ko pang tumawa more. You know? Yeah, let us see. Ano ba klase ito, no? Don't creep out. Hindi ko nasisense na negative ang reading ninyo. But it could be the other way around. No. Confusing nga naman kasi, ano, mamaya sabihin ko sa inyo kung anong ibig sabihin nito. Ilatag ko muna lahat. Okay. Okay. Mabilis din naman palang matatapos yung confusion, mga babes, no? Because you're dealing here with someone who is appearing as the Knight of Cups energy. But I'm gonna tell you later, no? Kung ano ba yung situation ninyo talaga with this person here, no? At ano ba yung parang confusing naman talaga. Pero, mabubura din naman agad yung confusion ninyo. Yeah, look at that. See, we've got the Knight of Swords energy in the presence of the Eight of Wands. So, I think this person right here is talagang decidido na, no? About the situation here with you guys. Let's see at the bottom of the deck. You know, ganun talaga. You know? So, hi and hello there, collective. Thank you so much sa ating mga angels and guides. Napakaklaro ng ating mensahe rito for you guys. No? But before we dive deeper dito sa inyong reading, no, hi muna sa mga new viewers ko dyan, new subscribers, welcome tuloy po kayo. At sa mga returning kong mga viewers, thank you sa walang sawang pagtambay. Basta tandaan nyo lang lahat kayo, no? Just take only what resonates. No? Kung hindi, just leave the rest behind kasi baka para naman yun sa ibang mga viewers out there. So yun nga mga babes, wala rin po tayo ditong gender, babae, lalaki, LGBT, everybody welcome. Okay? Yung pwede ninyong palit-palitin yung roles, pwede po yon kasi general reading naman ito. And syempre, everybody, lahat kayo may free will na malaya ninyong gamitin anytime, anywhere. So, nakikita ko dito someone here is approaching you. Yan, no? So, nakikita ko dito very slowly yung paggalaw niya, no? Pero, tuloy-tuloy naman. So, nakita ko dito ng energy that this person right here is having this desire for you. This person right here is someone who desires you. Okay? Gusto ka niya, meron siyang emotions and feelings sa'yo. Nakita ko dito ng malaking body of water and water is a very good symbol of emotions, having this affection for you, no? Pero what's confusing about this is that you are appearing here as the Queen of Wands energy, having also the energy of the Queen of Swords. Meaning to say, this is you, you are appearing here as someone na medyo may pagkamataray, or may pagkasuplado, no?
Yan, no? Or this is you na may pagka yung datingan mo rito is very intimidating, sweetheart. This person sees you as someone very attractive. This person here sees you as well as someone sexy and gorgeous. Wala tayo ditong gender, no? But this person here sees you as a very attractive individual, very attractive man on earth, no? Very attractive woman on earth. LGBTQs, of course, welcome din kayo. But this person sees you as someone very attractive. Yan, no? Yun nga lang may pagkamataray daw kayo. May pagkasuplado raw kayo dito. So, this person could be, okay, to some of you, maaaring katrabaho nyo siya or nasa mundo siya or konektado siya sa inyong trabaho. Doesn't have to be na directly nyo siyang nakakatrabaho, pero posibleng involved siya sa mundo ng way of earning a living mo, no? Okay, so just take only what resonates. This person here, kung katrabaho mo siya rito or nakakatrabaho mo siya rito, whether negosyo man yan or whether you are working in a company, I think this person here is someone you already know because you're having conversations already, you're talking to this person here, but it could be related sa work or it could be related with other things, not related in any romantic feelings, yan no? But that is something that you do not know because this person right here sees you as such an angel, as such a lover, no? Na parang gusto ka niya rito na maging lover. Yan, no? Pero yung mga pag-uusap ninyo is parang platonic lang. Yung mga pag-uusap ninyo, no, has something to do with tungkol lang sa trabaho, no, or tungkol lang sa buhay-buhay ninyo dyan, or parang wala-walang bahid ng kahit na anong topic being discussed related sa love, no? But, this person right here, it looks like medyo matagal-tagal na rin kasi siya ritong tumitingin sa'yo, no? At parang nakakuha na rin tayo rito ng energy, no? Na hindi pwedeng patingin-tingin lang siya sa'yo rito. Kailangan meron na siyang gawin, no? So, nakita ko rito that this person right here will choose a day and that day is tatawagin nating D-Day. D-Day. Anto K-pop. So, yun nga mga babes, no, hindi niya ito birthday, pero pipili siya dito ng araw na yun yung araw na magko-confess siya sa'yo ng emotions and feelings niya. But this person right here will confess to you in a very unique way. Ano ba yan, Miss Yan? With the Five of Swords energy right here, nakikita ko dito that this person will confess sa'yo ang kanyang emotions and feelings, no? Pero, ang nakikita ko dito mabibwisit ka muna. Parang ikaw 'to na, "Ano ba pinagsasabi mo? Ano bang, ano ba yang mga ang dami mong pinapagawa sa'kin, ang dami mong mga tse-tse, buretse, gusto mo ba mag-away?" Yan 'no, "Gusto mo ba awayin kita?" Yan 'no, may gano'n kayong energy 'no, ay parang suplada nga talaga kayo. But it looks like you just do not want to waste your time. Kasi nakikita ko rito, ang daming attempts na gagawin niya rito, no, para makausap kayo rito, na parang iistorbo niya kayo. Kasi ito yung energy ninyo mga mahal, oh. Eight of Coins energy. So, lumalabas na busy bells kayo or busy kayo sa ginagawa ninyo, sa trabaho ninyo. Baka meron kayong mga dapat tapusin at baka merong pressure dyan or baka may deadline, no? So, this person right here, no, keeps on pwedeng lapit ng lapit sa desk mo, no? Nakikita ko rito na dun sa araw na mismong magsasabi siya ng emotions and feelings, nakikita kong kukunot yung noo mo dito, no? Kasi parang siya ito, no, na parang ano pa, pasikot-sikot pa 'no, parang hindi niya masabi rito yung kanyang dapat sabihin 'no. So, parang nangyayari rito, nag-a-attempt siya ng nag-a-attempt na sabihin yun 'no, naiistorbo niya kayo 'no. So, nakikita ko rito puwedeng kumain pa ng whole day, pabalik-balik siya sa inyo pero hindi niya pa rin nasasabi, okey? It could be meron din mga circumstances rito na posibleng nai-interrupt siya dahil may ibang mga office mates na lumalapit sa'yo asking you about work-related things, no, or whatever, no. But this person right here is someone na
magbabothered sa'yo. Bakit? Kasi pabalik-balik siya sa desk mo, sa upuan mo dito, pero hindi naman niya rito sinasabi kung ano yung kailangan niya rito talagang sabihin. Kundi parang ang sinasabi niya rito ay work-related, pwedeng pina-follow up ka niya rito sa mga gantong bagay. Kasi nakita ko rito naiinis ka, you know? Parang, ano ba, ang dami mo namang pinapagawa, isa-isa lang. Kanina kakalapit mo lang, 10 minutes ka palang lumalapit sa akin, nalapit ka na naman. Ano gusto mo, away? Away, ha? Ano-ano nga yan? Kasi dito yung energy mga babes, no? Kayo kasi ito na ayaw ninyong nadidisturbo. Gusto nyo kasi mga babes na pag sinabi na, mag-waitings na lang. No? Huwag na yung pabalik-balik sa desk ninyo. Kasi hindi kayo natatapos eh. 'Di ba? So naiintindihan ko kayo sa ganong part, 'di ba? Naiistorbo kayo, ang nangyayari tuloy, imbes na matapos nyo yan at maibigay ninyo yung kailangan nila or kailangan pa ng iba ninyo ritong workmates or ng boss mo rito, hindi mo nagagawa. It is because pabalik-balik siya, pero kasi mga babes na meron pa rin kasi siyang hindi nagagawa maliban dun sa'yo, 'di ba? Magko-confess kasi siya rito pero ang mangyayari 'no, nako-confuse kayo kasi feeling ninyo binibwisit niya kayo. Ano ba, you're trying to pick a fight sa'kin? Ano, away-away, gulo-gulo, you know? So parang kayo 'to na instead na matuwa kayo sa kanya, mabibwisit kayo rito. But you do not know that this person right here with the Knight of Swords energy 'no, this person here is really trying to tell it to you. Kailangan masabi ko na talaga to this day. Yan, no? Kasi kinakabahan rin siya rito, eh, no? Siyempre may kaba, kaya nagpa-failed yung attempts niya rito, no? But with the Knight of Cups energy, this person here is kind, sweet, nice, and thoughtful. Mabait rin naman siya at nakikita ko rito na parang sa araw na ito, no, alam mo naman na mabait siya, alam mo naman na nice siya, no? Pero I think hindi mo alam na romantic siya since wala nga ritong as in, nangyayari pang something romantic between the both of you guys, no? But this is you, this day na napili niya, no? Dahil pabalik-balik siya sa'yo rito at nagkataong busy ka rin, no? Kasi ayaw niya na rin patagalin ito at ayaw niya nang pumili ng ibang araw, no? Nakikita ko rito na instead na matuwa ka, maiinis ka. Pero tuloy pa rin naman, no, yung kanyang pag-amin rito. So, nakikita ko pa rin that this person right here, okay, masasabi niya pa rin sa araw na yan yung kanyang gustong sabihin. At matatapos pa rin yung araw na yan, mga babes, no, na magagawa niya rito, no, kung ano man yung gusto niya talaga, no, naggawin na talaga. At yun ay ang mag-confess ng emotions and feelings para sa'yo, collective. So, pagbigyan mo na, yan, no. So, nakita ko dito that with the Queen of Swords energy right here, no, and there's this Two of Coins and there's the Seven of Coins. Nakita ko dito na maaring hindi mo siya agad paniwalaan dahil wala ngang kahit na anong kaklu-clue na gusto ka niya. Yan, no? Parang, ano to, kanina binibwisit mo ko, tapos ngayon sasabihin mo sa akin, gusto mo ko, may feelings ka sa akin, you know? Kasi dito mga babes, nakita ko dito na parang sama-sama na rito yung pagkainis mo. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng meron kayong ongoing, no, na parang dinideal na personal na issue, pwedeng sa bahay ninyo or whatever, or maaring meron ka rin kasing parang mare-receive na either text message or phone call, no, na parang yun din yung isa sa problema mo, pero labas siya dun. Parang pwedeng related yun sa family ninyo, family issue, pwede rin naman with friends, no, baka meron kang friends na nag-aaway rito or pwedeng friends na nakatampuhan mo, no, so may ganun, may sumabay din dito na issue, kaya parang dito, instead na ma-absorb mo rito, no, na totoo yung confession nitong iyong ka-workmate or someone, no, na related sa'yo sa kaperahan, okay, parang kayo to na, ano ba yan kanina, iniinis mo kung pabalik-balik ka dito. Tapos pinipressure mo pa ako. Tapos ngayon sasabihin mo sa akin, may gusto ka sa akin. Yan no? Ano to, joke? Yan no? Parang ganun kayo. Pero, kasi kaya kayo ganyan, wala rin kasi kayo ritong as in nakukuha na parang indication na gusto niya kayo. Kasi, for those times na nakilala mo siya and you've been with this person here inside one company or inside, you know, a familiar place para sa inyong dalawa, pwedeng sa workstations ninyo, office ninyo, or whatever, no, kung saan kayo nagkakasama nitong tao na to, wala talaga. Like, kayo to na, ano ba to?
Ano nangyayari rito? Yan, no? So, parang this person right here, even though parang masisindak siya sa'yo rito, no? Or whatever, no? Kasi nagkasabay-sabay na nga rito yung isipin mo. Nakikita ko rito na sasabihin niya sa'yo that what he or she, no, had said sa inyo, no, or nasabi niya sa inyong confession ay totoo. Kaya naman nakikita ko rito na sasabihin niya sa inyo na ipapakita niya sa inyo, mag effort siya dito to show you that he or she really likes you a lot, okay? At matagal ka niyang gusto, tinatago niya lang, no? So, nakikita ko rito na parang papatunayan niya na lang yon, okay? Parang binigyan ka niya lang kasi ng heads up na magsisimula na siya ritong kumilos, no? Nang nakabase sa kanyang emosyon. You know? So, whatever the case may be, I think this person here really likes you. Pero yun nga, no, nakikita ko na medyo nasisindak siya sa'yo. Siguro natatakot siya rito. Lalo na pag naiinis ka, no, or lumalabas yung pagiging suplado or yung katarayan mo, no. Pero, given naman yun, lalo na kung maraming ginagawa at busy, no. Tapos, siya pa to na misunderstood niyo yung ginagawa niya. Akala ninyo, pinipressure niya kayo, na hinihingi niya yung mga ganitong mga documents, no, or files, whatever, no, yun pala, nagtatry lang pala siya, nag-a-attempt pala siya, no, to tell you that he or she likes you. Yan. So, for the initials right here, I'm only seeing two letters. So, I'm seeing letters D and letter S. Okay, so yan mga babes, no? Kung yan man ang initials ng person na yun, just take only what resonates. Kung hindi naman, it's okay, it's alright, no? Maaaring nagpakita lang yun dahil yun ay very strong nating sign para sa ibang mga viewers. So, thank you so much, Sarang Hiyo, Love in Light. Annyeong.